Ngayon po, pwede na po tayo manatili sa ating mga nauupuan. Kaya natin ang salita ng Diyos ay balayang mapakinggan ngayong umaga. At alisin natin sa ating paningin ang mga distraction ngayong umaga. Upang malayang salita ng Diyos ngayong umaga ay ating mapagkulay-kulayan. Sino na po ang nakatanggap ng regalo? Sigaw nga ng amen, nakatanggap na ng regalo? Wow! Isa ng Diyos, nakakagulat. Nakakamangha. Ang Diyos natin, kung patuloy tayong magtitiwala, dahil palagi siyang nagbibigay ng regalo. Ano bang regalo? We don't deserve it. Hindi tayo binigyan. Kasi ang regalo ay hindi na magiging regalo, ito yung magiging reward. Ang regalo ay binibigay dahil nais kang bigyan ng regalo. Gaano ka man kapangit sa paningin ng iba, yung nagbigay ng regalo, you are entitled to that gift. Kaya palakpakan natin ang Diyos na buhay ngayong umaga, palakpak. Kasi mayroon ang handang regalo sa bawat isa sa atin. Ang Diyos natin na buhay. Kaya yung mga bata na kumipisi, ang narinig ng regalo. Kasi naunawa nila ano ang kahulugan ng regalo. Hindi nila natatanggap yun dahil nanalo sila sa contest. Hindi nila natatanggap yun dahil naging mabuti siya ang bata. Tinatanggap kayo o who he is o who she was. Diba? Kaya ngayong umaga, the greatest gift, ang pinakadakila, pinakamalawak, pinakamalaki, pinakamalalim ang kahulugan ng regalo ito. Sa lahat ng regalo, ito ang the best. Palakpakan na natin ang Diyos na buhay ngayong umaga. Pagkasahin ko na lamang ang ating talata kasi binasa na natin kanina. Sundan niyo po ako ng inyong mga mata sa ating pong pagbabasa. John 3:16 verse John chapter 3 verse 16 to 21. Ang sabi po ng verse 16, gayon na lamang, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya sa niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. And verse 18, hindi hahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. At verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. And verse 20, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang mahayag ang kanyang mga gawa. Kaya sa last verse, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Tayo mo tumigit, mananalangin tayo muli. Dakila at mabuting Diyos na ngayong umaga ay kasama namin dahil sa iyong banal na presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu Panginoon. Kaya dalangin namin ngayong umaga, O Diyos, ang iyong patuloy na pagkilos sa aming puso, sa aming kaisipan, Panginoon. Na ang iyong mga salita ay mag-transform ng aming pananaw, ng aming pananatwiran, ng aming mga kaisipan, Panginoon. Mabago ang aming mga maling pananaw patungkol sa iyo at patungkol sa aming sarili. Kaya ngayong umaga, Lord, hayaan niyo ang iyong mga salita
The power of your words may change and transform us to a new man, a new woman that you want us to be. Kaya ngayon umaga, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isang makikinig, Panginoon. Bigyan niyo ng masaganang regalo, Panginoon. Ang taong makikinig at isusugo ang mga buhay sa iyong mga salita ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang mga bukas palad, Panginoon, ang mga anak mo ngayong umaga ay magbibigay ng pagpapala sa iyong mga anak. Salamat po, Ama, as we give you honor and as we give you praise sa umaga nito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Salamat at nandito ang ating mga kapatid sa Rio. Jesus, the greatest gift. Maraming regalo ngayon, maraming lalo ng mga bata at hanggang sa ninong at ninang. Pero ang regalong yan, hindi magdadala sa inyo sa langit. Hindi magdadala sa inyo sa eternal life. Salamat sa mga material na bagay na ating tinatanggap. But the greatest gift, ito yung pag-aaralan natin ngayon umaga. Sa ating introduction, di ba batiin mo muna ng Merry Christmas ang nasa kanan mo at nasa kaliwa? At least para maging masaya ang ating pag-uusap ngayong umaga. Bagamat mayroon tayong ang Casa Silencio Family ay nasa pagluluksa. Salamat na dito sila. Dahil namatay po ang tatay ni Sister Salet. At nawa mamayang gabi ay paroon tayo. Damayan natin ang ating kapatid sa kanilang pagluluksa. Ngayon, nawala na po ang kanilang tatay. Baka maalis lang ang nanay, dito ba? Kasunod halos. But true disciple of Christ ay palaging may pag-asa sa lahat ng pinagdadaanan. Pero ngayong araw na ito ay nagsasama-sama tayo upang ipagdiwang. Kaya maraming ay inimbitang mga bata ngayon. Upang ipagdiwang natin ang kaarawan ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Wala talagang eksaktong araw at buwan na naitala sa kasaysayan at maging sa Biblia. Kasi wala pa naman ang araw ng months at buwan. Ang gumagamit lang ng mga buwan ay yung mga Hudyo. Sila lang po ang nung panahon na yun, meron silang sariling araw at buwan. Dahil nagtalaga ang Diyos na 7 days lang ang isang week. Kaya sila yung gumagamit. Pero ang world, it is unknown for them during the time. Kaya ang ating kalendaryo ngayon ay nakabase na sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang mga kalendaryo, kung may mag-aaral, ang ibig sabihin ng BC, 1,000 years BC, it is before Christ. Sipin niyo yun. Ang ating kasaysayan, ang ating mga pinag-aaralan, ang araw at buwan ay nakabase kay Jesus, the greatest gift that we ever had. Kaya, wala talagang buwan. Pero, kaya lang, ang mga naunang Kristiyano ay ipinalaga nila ng December 25 ay maging celebration ng Christmas to counter the pagan celebration during the time na sa panahon na yun, hindi pa malakas ang Kristyanismo. So that ma-counter yun, ay inilagay doon, may sinabay doon na alalahanin ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. At nagtagumpay po tayo. The whole world now celebrate December as the birth of Christ. Kaya ang pangalawa natin, ang Pasko ay panahon na dapat magsaya ang mga tao. Kasi panahon din ito ng birthday month.
ano ba, bonus, and family reunions. Ito yung panahon na yung mga hindi nagkikita-kita, nasa FB lang, paminsan nagkikita, ito yung panahon na physically may face-to-face silang mga reunions. At aginaldo, laging nag-i-expect kasi tinuruan natin ay sa eskwelahan ng mga bata na mag-aginaldo, magbigay ng gift. Kaya, lumalaki na tayo, hanggang sa tumanda tayo, alam na natin na mayroong mga regalo even sa family na bibigayan ng regalo. Kaya masaya ito ang araw o ang buwan ng Disyembre, lalo na habang papalapit ang December 25. Kaya ang pangatlo natin, for Christians, Christmas is a day of rejoicing. Ano man po ang ating kalagayan sa buhay, we still rejoice. Why? Kasi ito lang ang regalo na inaalala natin na magbadala sa atin sa eternity and heaven. Because it commemorates the birth of Jesus Christ, the Son of God, who came to earth as the greatest gift. Kahit million pa ang tinanggap mo, minara mo sa magulang mo, itarya ang lupain. Kanina nagpukwento si Nino ng tinaniman daw niya ng araw doon sa probinsya ng 180 na puno ng Diyos. Sabi ko, lawak nun. Kasi 12 feet ang distansya, o 12 meters ang distansya ng mga leon. Pagayon ay tupinanin. Diba? Kahit pagkaluwang ka ng hektaryang puno ng Diyos at mangga, hindi ka pa ipupunta sa heaven, yan ikaw ay pinakamalawak at pinakamagandang puno naman. Pero mayroong pinakamasarap na mangga. Di mo ba? Kaya pagka marunong yung bumibili ng mangga, tinatanong niya, saan galing to? Katakam. Pangasinan, yung mga pinagkagawin mo. Alam nila kung gaano kasarap ang mangga na galing doon sa ganung probinsya. But the greatest gift, yun po ang pag-uusapan natin. It is the greatest gift of love. Why? Eh sila yung nagmahal sa atin kahit anong itsura natin. Ay yung mga asawa natin, nagwapuhan lang yun sa atin. Kaya tayo pinakasalan. Kahit na sa iba, ang pangit-pangit mo. Pati mo ba? Ganon ang love nila. Subjective. Ay, ayaw mo nga yan, bansot. Mas matangkad pa ako sa kanya. Di ba ba? Ganon tayo magpili ng mamahalin. Di ba? Kaya, nung araw, yung mga bansot na lalaki, ang hirap maghanap ng matangkad. Di ba? Kasi ang love, ay very subjective ang love ng tao. Kaya kahit ikaw ay anak, mahal na mahal ka ng nanay mo, pag simula ka nang hindi sumusunod sa kanya, parang wala nang pagmamahal si nanay, puro bunga na lang araw-araw. Parang ganun ang buhay natin. Kaya minsan hindi natin maunawaan yung love na sinasabi ni Jesus, yung love na sinasabi ng Bible, kasi sa bahay, hindi mo nararanasan yun. Very subjective ang love ng kahit lang magulang. Bibihira yung magulang na nagmahal kahit sa pasaway na anak. Kahit pinumura ang nanay, minamahal pa rin ang nanay. Bakit? Tinatanggap pa rin. Hindi po ba? It is the greatest love of a mother. Ang makikita natin kung paano tinatanggap ang mga anak na suwain. The greatest hope sa lahat ng pag-asa, ang ating pag-aaral, mag-doctorate ka man, it will not give you even an inch or isang kwadrat, 1 square meter ng lugar sa heaven. Pero baliw tayo sa pag-asa kapag ka ikaw ay ito yung mga natutunan mo at pag-aralan mo, mag-entitle ka ng doktor. Dami ko na pong kaya pagdadala sa masalit ka. Napakarami ng tawagin ay doktor.
Sabi ko, dami din ng doktor ngayon. Kasi ang daming posisyon niya sa DepEd, nangangailangan ng doktor. Masarap ng doktor, kaya ni Dr. Lucio. Kaya na yung doktor. Diba? Si Dr. Lucio Dutosme. Nag-doctorate siya sa Philippine Christian University. Ang mahal pala ng bayan ng doktor. Daang libo pala. Kaya kakaunti ang nakakapagtapos. Di ba? Grabe. Pero yun ang masarap din yun. Pero hanggang dito lang yung sarap nito. Hindi ka pa rin entitled sa heaven dahil ang nag-doktor ka ng dalawang kategory. Di mo ba, di ba, philosophy, tapos nag-doktor ka ulit sa humanities, di mo ba? The greatest gift of love, siya ay nagmahal. Siya ay nagbigay ng pag-asa. Siya ay nagbigay ng joy. Dito may joy tayo, binigyan si Johnny. Pero hindi natin pwedeng aminin si joy. Kay Johnny lang ito. Pero yung joy na binibigay ni Lord, ni Jesus, it is for all. Those who ever believe. Naniwala ka ba kay Jesus? Kung malakpak ka ay naniniwala kay Jesus. Tapos tingnan mo yung katabi kung pumapalakpak. Blessed ka, pumapalakpak ka. Di mo ba? Grabe yung joy na binibigay ni Jesus. It is somewhere in our heart. It is somewhere in our mind. It is somewhere in our being na kahit napagkakilata ka, kahit ang dami mong problema sa paligid, pag naisip mo siya, napapangiti ka na lang. Lord, salamat. Dahil nangako ka naman na hindi mo ako pababayaan. There is hope. Nangako ka naman, Panginoon, na haluin mo kami sa mahirap namin kalagayan. And you will start to smile. Kasi may pangako ng Diyos sa buhay. Kaya ngayong umaga yung buong pag-aaralan natin, si Jesus. Kaya tatlong bagay po ang ating pag-aaralan. The God who loved the world. Dapat matutunan natin na pag naisip natin ng Diyos kapag tayo ay nasa loob ng simbahan, kapag tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, ang pinag-aaralan natin, ang pinag-uusapan natin, ang Diyos na nagmahal sa buong daigdig. Even the whole universe ay minahal niya. Pangalawa, God sent Jesus to save the world. Hindi siya pinapunta ng God the Father para makarating na tayo, mahatulan na tayo papunta sa impyerno. Pinadala siya upang ang sino mang maniwala sa Kanya, those who ever believe in Him. Sorry. Ito yung pangalawa. Pinadala si Jesus to save the world. Hindi lang tayo. Even the trees, the animals, ay may pagbabago, babagulin, i-restore ni Jesus yung dating kalagayan kung paano niya nilalang ang universe. Ang pangatlo, God sent Jesus to give light to the world. Kaya maraming awayan, maraming samaan ng loob kasi may kanya-kanyang pananaw kung ano yung dapat sa Kanya at sa Kanya. Diba? Kaya ang dami nating mga pagtatalo sa isa't isa. So that Jesus, kapag naniwala ka kay Jesus, maliliwanagan ang isip mo na hindi mo pala kaaway ang nanay mo, hindi mo pala kaaway ang asawa mo, bagamat lagi kayong nagtatalo. Maliliwanagan ka na even the worst people on earth ay inuutusan tayo, tinuturuan tayong mahalin. Amen po ba? Palakpakan natin muli ang ating pangalawa. Kaya ang first point natin, yung verse 16, ang Diyos na nagmahal sa buong daigdig. This verse is the central theme of the whole Bible. Magmula sa Book of Genesis hanggang Book of Revelation, si Jesus po ang sentro ng pinag-uusapan diyan. Sabi ng verse 1 ng Genesis chapter 1, in the beginning, God created. Sabi ng
John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. And nothing has been made without the Word. Kaya, umpisa pa lang, ano na ang regalo nito? The Word, Jesus. Kaya, ito ang pinaka-central kasi pag binasa mo ang Revelation, sabihin yung ending, I am the Alpha and the Omega. Kaya tayo naniniwala na siya ang Diyos. Kasi yun ang introduction ng Diyos, pakilala ng Diyos Ama sa Israel. He is the Alpha, the beginning, and the end. Kaya ito ang pinakasentro ng Biblia. Ito rin dapat ang pinakasentro ng buhay natin kung bakit ka nandito. Kung bakit ka nag-aaral, kung bakit ka nagtatrabaho, kung bakit ka may asawa, kung bakit ka may magulang. It is part of God's plan for us. Di ba? Sana hindi na lang sa tatay ko. Lasing ko, walang pakialam. Di ba? Pero, sino na nagbigay sa iyo ng tatay mo? Hindi ka naman makakapamili. Kung ako pamimiliin, ang gusto kong tatay ay si Bongbong Marcos. Para ngayon, malaki na sa amin yung church natin. Hindi eh. Isang Eliseo Tayanguna, anak ko lang sa akin. At isang hindi yung tunay kong tatay, Alda. Siya yung tatay ko. Hindi ba? Kaya ako pamamili. Because there is God who planned for the whole universe. Kaya si Jesus po yun, nakasama sa Trinity. Kaya, ang letter A, nasa letter A naman pala tayo. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at lahat ng nasa daigdig ay nagsasabing, grabe ang pag-ibig niya sa daigdig nito kung saan ang tao na kanyang nilalang ay naroon. It is because of His masterpiece. Ang tao ang masterpiece ng ating Diyos. Kung saan nilagay niya ang kanyang image sa tao. Hindi niya nilagay sa angel ang image niya. It is only in man that God inilagay niya ang kanyang image. Kaya we are created in His own image. Sinira lang ng diablo ang image na yun. Kaya hirap nang makita yung lahat sa tao. Self is love na ang natutunan ng tao. Kaya laging may away dahil may asawa. Kasi ang hirap mag-love sa iba na pinipintasan ka. Mahirap mag-love sa isang tao na galit sa iyo. Pero ang Diyos, kahit galit tayo, minamahal tayo. Kaya letter B natin. Ito yung Diyos na nagmamahal sa atin sa kabila ng ating kahinaan, mga pagkukulang at pagkakamali. Kaya letter B natin. Kaya lang ang tao ay sumuway sa utos ng Diyos. Nagsimula kay Eva at kay Adan. Binibiro ko nga si Pastora Marin. Talaga kayo ng mga babae. Kayo ang dahilan kung bakit nasira ang plano ng Diyos. Kaya ang sabi ni Adan, Lord, kasi yung babae binigay mo sa akin eh. Binigyan ako ng pagkain eh. Na pinagbabawal ko. Sabi naman babae, Lord, kami ni Eva. Kasi yung serpent eh. Dinaya ako eh. Kung ano-anong sinabi. Hindi po ba? Kaya pansinin niyo po, di ba ganun ngayon ang style ng tao? Yung mali niya, gahanap siya ng paraan para maipasa yun. Minamana natin ang ugali ng bagulang natin. Tandaan niyo ngayon. Kaya, ganito tayo. Palayo ng palayo sa Diyos. Para tayo walang pakialam kung may Diyos ba o wala. Nabubuhay naman kasi tayo. Dahil yun ay grasya at biyaya ang Panginoon. Dahil kung ang Diyos natin masama, lahat ng ayaw sumunod, patayin na lang niya. Hindi sumusunod eh. Kaya dumating ang panahon na pinatay niya talaga ang lahat ng tao
At ang piniralan niya ay ang pamilya ni Noe. And there will come a time na papatayin din niya ang lahat ng tao na hindi naniniwala sa kanya by fire. Kaya, the same God is the same today, the same yesterday, today, and forever. Kaya ang tao ay sumuway sa utos ng Diyos dahil minana natin yun. Minana natin yun sa minunok na natin dahil sumusuway sa Diyos. At nagpatuloy ito hanggang ngayon. Kaya napahiwalay ang tao sa presensya ng Diyos. Sipin mo, sa church ka na ay libre mo na bang mapapakinggan ang salita ng Diyos. Pero we struggle. Karamdaman niyo ba yun? We struggle. Pero sa trabaho, 6 days, 5 days, kung mag-struggle na tayo, wala tayong magawa. Pero kay Lord, nire-reklamo tayo lagi. Lord, pwede ba next week na lang ako? Lord, pwede ba second service na lang ako? Di ba ba kaya nauso yung mga second service? Di ba? Kaya napahiwalay ang tao sa presensya ng Diyos dahil namatay ang tao spiritual. Hindi rin natin makaya lang makita ang mga spiritual na bagay. Kasi naging physical na tayo. Ang spiritual natin na should be the one nakaka-contact, nakakaramdam, nakakamalay sa mga spiritual na bagay ay patay. Kaya tayo, we are dead because of our sin. Dahil sa kasalanan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay. Upang mabuhay yung patay nating espiritu. Yun po yung dahilan kung bakit binigay si Jesus. Kasi unless na nasa iyo si Jesus, unless na mabuhay yung spiritual mo, espiritu mo, hindi mo maunawaan ang anumang pinag-aaralan natin. Ang anumang babasahin mo, anumang maririnig mo. Kasi spiritual yun. Kaya unless a man be born again. Maliban na ang tao ay panganak muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos kasi ang kaharian ng Diyos is spiritual. You cannot enter the spiritual realm unless maging spirit ka. Pero our spirit can connect to God's spirit kapag tayo po ay binuhay na kung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya nagkaroon tayo ng buhay at buhay na walang hanggan. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Kamahal ng Diyos ang tao. Pero tayo kapag pasaway, ayaw nating mahalin. Lumayas ka sa harapan ko! Lagi ka na lang ganyan! O buti pang hindi kita makita. Pati po ba? Ganon ang naririnig minsan ng anak. Kaya bakit ako naglayas? Malayas na ng nanay ko. Eh siguro ako pasaway ko, wala namang nanay ko. Kasi 3 araw na doon hindi ko makain. Estudyante ako gano'n. Kaya hindi pinapunta ko sa opisina. Kasi pasaway daw siya. Naglayas na lang. Mahirap magmahal sa ayaw sumunod. Kasi gano'n talaga ang alagayan natin ngayon. Kaya tayo, pag hindi sumusunod sa nanay tatay natin, talaga, makakarinig ka ng mga gano'n. Pero kay Lord, hindi gano'n si Lord. Hindi gano'n si Jesus! Mas mahal niya yung mga makasalanan. Kasi yun ang dahilan kung bakit siya pumunta sa lupa para hanapin ang mga makasalanan. Kaya ngayong umaga ay ito ang mensahe sa atin ng salita ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kagaya ni Eva at ni Adam, minahal din ng Diyos, ngunit hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. But praise God, He opened a way for us. Gumawa siya ng highway. Ngayon, ano mga ginagawa natin? Interconnected skyway. Yung parang gano'n. Upang malaya tayo makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Ngunit may kondisyon. It is conditional. Whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Yun yung ang kondisyon ng ating Panginoon. Ano ang tanda na naniniwala ka kay Jesus? Narinig ka ng kanyang mga salita. Pinag-aaralan mo ang kanyang mga salita. Sinusunod mo ang kanyang mga salita. Those are the signs na tinanggap mo nga si Jesus sa iyong
buhay. Kaya hindi lamang po yung pagdalo sa gawain ang tanda ng ating pagiging pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon. Ang Panginoon kasi ay hindi mo pwedeng sinusundin. Kung hindi mo sinusunod, then ikaw pa rin ulit ang Panginoon ng buhay mo. Nireject mo ang ating Panginoong Jesus. Wherever you disobey God, ikaw ngayon muli ang naghahari, kaya nagagalit sa atin ang Diyos. Kaya minsan pinapadala tayo na o inaalaw niya na magkaroon tayo ng mga problema sa buhay. Kasi what you sow is what you reap. Kung ano ang pinatanim mo, yun din ang aanihin mo. Nagtanim ka ng disobedience, then you, kung ano ang epekto ng disobedience mo, yun ay aanihin mo. Amen po ba? Kaya huwag nating sisihin ang Diyos. May plano siyang maganda, pero we suffer sometimes dahil sa ating disobedience. Kaya din una, nais kong malaman ninyo, ang regalong ito ay great ang kanyang love sa atin. The God who loves you and who loves the world. Pangalawa, God sent Jesus to save the world. Hindi lamang ikaw. It is the whole world. It is the world and what is in it. Yun ang isi-save. Because ang world, ang daigdig o ang lupa, pinurse ni Lord. Dati wala yung damo. Dati nabumunga ang lahat. But because of the sin, pinurse ni Lord ang lupa. Kaya hirap. Sabi ni Lord, wala kayo. Sabi niya kay Adam, pagpapawisan ka para kumain. Yun po yung curse ni Lord sa lupa. Hindi na siya basta magbibigay ng bunga. Hindi na siya basta magbibigay ng mga magagandang bagay kasi tumubo na rin ang mga damo. Kaya letter A natin. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao. Hindi yun ang purpose. Diba? This is love. Doon pa lang, sa ating kasalanan, kaya sa pumunta ay hindi para hatulang parusahan tayo. That is love. Diba yung mga magulang, ang kanyang cellphone mo, kung nasumunod, hindi mo na naman hinugasan, nakatambak ang hugasan, sabi ng nanay. O diba? Malapit na yan ang nanay natin. Pero, hindi obra sa kanya yung hindi sumusunod. Pero ngayon, Lord, buhay ko pa anak eh. So, diba? Hindi ko pinapadala ng cancer. Diba? That is love. Yan ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na magparusa. Kaya yung mga nangyayari sa atin, bihira din. Meron din siyang pinaparusahan. Pero bihira din. Ang talaga niyang purpose ay tulungan tayo sa ating mga pangangailangan at problema. Ayaw ng Diyos na maparusahan sa impyerno ang tao. Ito yung number one. Ayaw, ginawa niyang impyerno para sa diablo. Pero dahil naging kakampi ng tao, ang diablo, o lahat kayo pagkakampi, ilalagay ko kayo dyan sa impyerno. Doon tayo niligtas ng Diyos. Doon sa hatol ng kamatayan sa impyerno. Kaya binigay niya si Jesus as hain. Offering. Kaya tayo nag-offering. Kaya ang offering box na ito, it represent Jesus. Kasi kapag tayo ay nag-o-offer, inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoon na siya ay naging offering. Kung naniniwala ka na because of that offering na si Jesus, eh siyempre, ganun din ang sistema ng pag-o-offer mo sa ating Panginoon. Kasi kapag mahal mo ang anak mo, yung pinaka-best na regalo pwede mo ibigay. Kaya dapat kay Lord, the best na offering ang pwede natin ang hinihintay niya sa atin. Ibinigay niya si Jesus bilang regalo o kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan.
Kaya hindi ka kailangan magpapako, hindi ka kailangan lumakad ng paluhod, mula roon, papunta rito. Kasi hindi mo kaya bayaran ng kasalanan. Yun po ang dahilan ay sinubo niya si Jesus para bayaran ang kasalanan natin. Letter B. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa buktong ng anak ng Diyos. Kapag naniwala ka kay Jesus, at ano ang ebidensya na naniwala ka kay Jesus, sinusunod mo si Jesus. Pinag-aaralan mo siya sa pamamagitan ng Bible. Tinatawagan mo siya sa pamamagitan ng prayer. Yun ang mga palatandaan na sinusunod mo si Jesus, na sumasampalataya sa Kanya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa buktong ng anak ng Diyos. Rather than coming to judge, Jesus came to save everyone who would believe in Him. It is by believing in Jesus, hindi ko yung pagpapamember sa church. Hindi yung pagpunta mo rito, pero yung pamamaraan nyo, yung pagpunta mo rito para mapakinggan mo ang salita ng Diyos. It is by believing in Jesus and who He is. Naniwala ka nga, kasi ang Diablo naniniwala rin kay Jesus. Pero hindi siya sumusunod kay Jesus. Hindi siya naniniwala dapat sundin si Jesus. Hindi siya naniniwala dapat Lord niya si Jesus. Kaya pwedeng naniniwala ang Diablo, ang sabi ng Bible, nanginginig pa nga siya. The demon, ang Diablo ay naniniwala kay Jesus, pero hindi niya ito ginagawang Panginoon ng kanyang buhay. Hindi siya nabubuhay para sundin si Jesus. Nabubuhay ang Diablo para sundin ang sarili niya. Hindi po yun. It is by believing in Jesus who He is na ang tao ay nagkaroon ng kaligtasan sa parusa sa Inyo. Yun po ang essence ng regalo ito. Dapat makuha natin ang meaning ni Jesus kung bakit tayo nagsiselebrate every December 25. Siya ay regalo sa atin. Kailangan natin siyang sundin bilang Panginoon. Amen po ba? Sige ngayon sumusunod sa kay Lord, palakpakan sa Lord. Lord, salamat. Mahapit ka rin. Yan, let's see that. Ngunit hinatulan, ito ngayon lang manungkot. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Alam niyo ba, meron tayong mga kulungan na sila ay hinatulan na. Ibig sabihin, hinatulan na, yun ay gaganapin na nila yung kanilang sentensya. Kung hinatulan ka ng 7 years, halimbawa, ang homicide ay 6 years to 12 years, yun ang magiging hatol sa iyo. A minimum of 6 years and a maximum of 12 years. Kaya makukulong ka from a minimum of 6 years to 12 years. Pero dahil minsan may apila o may piyansa, kaya nakakalaya. Kay Lord, minsan ganun tayo. May piyansa tayo kay Lord. Bago pa tayo nakakilala sa Kanya, may piyansa na tayo. Nauna lang namatay si Jesus upang kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, may ligtas tayo doon sa parusa. Hindi mag-e-effect. Pero ang tao hindi naniwala kay Jesus. Paano mo malalaman na hindi siya naniniwala, hindi na sinusunod si Jesus? Kinakailangan lang niya si Jesus. Pinakasangkapan lang niya si Jesus para sa gusto niya. Magkaiba po yun. Yung being the Lord. Ang test doon, binigyan ka ni Lord ng problema, hindi ka tatalikod sa Kanya. Inalaw ni Lord na magkasakit ka, hindi ka tatalikod sa Kanya. Kasi Lord siya. Panginoon siya. He can do whatever He wants. Ang maganda sa Panginoon natin na ito, maski ang problema ang dadaanan natin, it is for our own good. Kagaya ng mga bata, nag-aaral ka anak. Huwag kang hindi nag-aaral. Pag hindi ka nag-aaral, mamaya hindi ka nag-review. Kukumpiskahin ko ang cellphone. Pinarusahan ka. Kasi hindi ka sumunod. Kay Lord, ganun din, hindi ka man pinukuha pa ang buhay mo
may hatol ka na sa Kanya. Ibig sabihin, pupunta ka na ng lake of fire. Kahit hindi pa sinasabi sa iyo, kasi yun ang batas ng ating Panginoon. Pag hindi ka sumunod, then, at nagpatuloy ka, kaya tayo buhay pa ngayon, kasi gusto ni Lord na makita natin kung mali ang buhay natin, magkaroon tayo ng pagkakataon para magbago. Diba? Napakaganda ang Diyos ito. Amen po ba? Mapalakpak natin si Lord. Man is condemned already. Ito ang malagayan ng ayaw sumunod. Ito ang layunin ng mensahe ito ngayong umaga. So that we will change our mind. So that we will change our belief system. Na para bang ikaw palagi ang masusunod at si Lord ang susunod sa iyo. Lord, huwag namang pagsabi mo ako kasi yun ang pahinga ko. Diba? Ganun tayo magsabi, Lord. Gusto natin siya ang sumunod sa atin. Nasamantalang ako, Lord, pag someday kasi yun ang trabaho ko sa bahay, yun kasi ang day of the Lord. Diba? Kasi Lord nga, sabi niya sa Israel, wala kayong gagawin pag araw ng Sunday. Kahit magbuhat ng iyong higaan. Ganun kaiglit na po na siguro. Are you willing to accept Jesus in your life? Willing ba kayo na tanggapin si Jesus bilang Panginoon? Hindi lamang tagapagligtas, bilang Panginoon ng buhay natin at sariling tagapagligtas. Pumalakpak muli yung willing. Kayo mga bata, willing kayo? Okay. So ano yung una natin? Ang Diyos natin ay mapagmahal. Ano yung pangalawa? Binigay niya si Jesus, yung regalo natin, the greatest gift to save us sa impyerno. Pangatlo, God sent Jesus to give light to the world. Kaya si Pastora ayaw niya ng black. Kasi para natin gino-glorify yung darkness. Kasi Christians should be the light of this world. Eh pag dala-dala mo ay black lang, natatapingan mo ng kadiliman, nagdadala ka ng kadiliman, parang yun ang symbol, pero hindi naman ibig sabihin talagang yun ka. Kasi ano mo lang, favorite mo lang yung black. Hindi po ba? But Jesus was sent to us to give light to the world. Letter A natin. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, si Jesus ay tinatawag sa Bible na light o ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim. Pag ayaw mo sumunod kay Jesus, iniibig mo yung dilim. Iniibig mo yung lumaban sa Diyos. Iniibig mo yung ipakita sa Diyos na mali ka, Lord. Ito ang kailangan ko, Lord. Diba? Then hindi siya, Lord. Tauhan mo siya. Ito ang kailangan ko, God. Sa Monday, kailangan maaga pa, nandun ka na kasi darating yung fire department. O diba? Pagkagalit ang boss mo, ibig sabihin, alam mo yun. Boss mo siya. Diba? Pero pagka si Lord ang sinabihan mo na gano'n, Lord, hindi ako pwede dyan. Then, hindi ikaw ang boss. Ay, hindi si Lord ang boss, ikaw ang boss. Kaya ito ang tao. Inibig ng tao ang dilim. It represents sin. It represents darkness. It represents Satan. People love darkness. Diba? Kaya na maraming kaliwete. Ano nyo ba yung kaliwete? Mga bata, alam nyo ba? Kaya pinita nila ang kaliwa. Ibig sabihin nun, may asawa na, nangaliwa pa. Marami yan. Kasi, sabi nila, masarap kasi magmahal yung nasa kaliwa ko. Kaya they love other woman. They love other man. Kasi mas malambing daw doon sa asawa niya. Yun ang ibig sabihin. Ang tao, hindi dahil gusto niya talaga ng masama. Sa kanyang kasamaan, yung pagmumupit niya ng pera, yung pangungurap niya, nagpapayaman sa kanya, nabibili niya, kaya nagiging masaya ang buhay niya. Yun ang sabi ni
Bible, they love darkness. Na kahit masama, dahil nagbibigay ng daan, nagpapasaya sa Kanya, pero napapamahal sa Kanya, yung maling ginagawa. Okay yun. People love darkness because they love their sin. Pansinin nyo, meron na kayong sinaway na nagalit pa sa inyo. Kaya alam mo, nak, mali yan. Kaya alam mo, may pagkatakal. Diba? They love their sin. At ang masaklat ng lumahang tumingin sa church. It is a reminder for us. Kapag tayo po ay nakasakit ng damdamin ng ating kapwa, ng ating kapatid sa Panginoon, maging sensitive po tayo. Kung tayo po ay nasaktan, we are commanded to forgive. We are commanded to forgive. Pag hindi natin sinunod yan, then lumalaban tayo kay Jesus. Because it is a commandment to forgive one another. Because our forgiveness is unconditional. Ang condition lang niya ay kilalanin siya. Pero sa kabila ng pagkilala natin sa Kanya, ay pinapatawad pa rin tayo sa ating mga pagkukulang at pagkamali kapag tayo ay humingi ng Panginoon. So yun po yung kailangan nating makita as Christian. We don't love sin. Ayaw natin na ang sin ay palaging manatili sa atin. Kasi sin blinds people to the truth and sin darkens their understanding of reality. Ano ba reality? May bago ka ng Panginoon. We should understand that the reality na meron tayong Panginoon na ang standard ng buhay natin dapat nakabase sa Word. Pero ayaw niya nalawain yun. Kaya tayo nagkakamali at nananatili sa sin. Sabi ng naparito siya sa limutan, naparito sa limutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga takot ng dilim. Pero huwag tayong magtaka na kahit na kamag-anak mo, close friend mo, kapag nasisiyan siya sa ginagawa niya, mahirapan mo tulungan siyang makalaya doon. Ang Diyos lang, si Jesus lang, ang pwedeng magpalaya sa atin. Amen po ba? O palakpakan natin si Jesus na regalo sa atin. Kapatid, kung meron kang mga struggle sa buhay mo, hindi mo kaya yan, kapatid. Si Jesus lang ang pwedeng magpalaya sa iyo. Sin blinds people to the truth. Ano ba ang truth? Hindi mo na pag-aaral yung buhay mo. That is the truth. If you are surrendered to Jesus. Pero kung hindi ka surrendered, then malaya ka pa rin. Then that is not the truth. Hindi mo siya tinanggap sa buhay mo. Kinakailangan mo lang, you are amazed sa kanyang pangako. Gusto mo yung pangako. Kaya ka pumunta kay Jesus. It is not the Lordship na pinikilala mo siya. Doon po tayo malas nahuhulog. Na-amaze ka. Gusto mo makapasok sa kingdom. Gusto mo maging bahagi ng kingdom. Pero ang isang condition doon ay Lordship ni Jesus. Jesus be your Lord. Hindi sabihin mo, hindi ka naman perfect at hindi ka pa rin magiging perfect. You have to admit kung tayo po ay nagkukulang at nagkakasala. Yun lang ang requirements sa John, sa aklat ng John, sa 1 John. Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. Yun ang kanyang mga salita. We have to abide in His Word. Sin blinds people to the truth and sin darkens the understanding of reality. Ito po ang kalagayan ng tao. Kapag pinansin natin ang kanilang maling ginagawa, binibigyan ito ng katwiran. Pas, minsan lang ako nataya sa loto. Kapito ba? I was blessed sa isang testimony ng kapatid natin. Nag-apply siya ng trabaho. Ayun pala, pogo.
ang taas daw ng over sa kanya, 90,000. Di ba ba? Sometimes we are blinded by the riches of this world. Sabi, pinagyan ko pa siya. Iyon pala magiging trabaho. Kasi ayaw ni Lord, maging bahagi tayo ng kasamaan sa daigdig nila. Ito yung bagong karugay. Yan yung bagong kasamaan ngayon na viral sa Pilipinas because of that pogo. Maraming namatay, maraming mga babae na pinagsamantalahan dahil sa pogo na yan. Maraming mga yaman na nanggaling yan, gobyerno na kumap dahil sa pogo na yan. Akala ko yung pogo, yung ipon. Ito ang sarap doon. Ito ba ang kalagayan ng tao ngayon? Doon, huwag kang masyadong malungkot. Kasi ito ang kalagayan natin ngayon. Diba? Minsan, binibigyan ng katwiran yung mali natin sa Lord. Di ba ba? At minsan nagagalit pa pag nabukuna tayo. Why? Sabi ng Bible, they love darkness. They love sin. They love what they do. Napapamahal sa kanila kung ano yung fruit, yung bunga. Eh kung 90,000 yan. Lord, mga 6 months ko lang nagawin mo. Kailan mo lang makapagpagawa ng bahay, Lord. Pwede minsan gano'n ang kapiran, di ba? Pero sin is sin. Kaya kailangan natin kaluan. Letter B, kaya in verse 20, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. Diba yung mga anak natin, pag hindi pa talaga empowered by the Holy Spirit yan, paulit-ulit yan. Di ba? Kasi ang sarap yung mali di ba? Yung uwi ka na alas 6. Hindi ng tatay ko sa akin, alas 6 ako uwi. Eh sa gabi, minsan masarap maglaro. Kaya kahit alam kong pagagaling ka na ako ng tatay ko, talagang lalagpas ako ng alas 6. Kasi ang sarap maglaro ng taguan pagka madilim na o ito ba? At lalo na pag napalabag na balabuo yung kalaro mo. Ang saya-saya namin. Di mo ba? Kasi may mga bagay na nagpapasaya naman talaga sa atin. Kaya lang ayaw ni Lord. Di mo ba? May mga bagay na masaya naman talaga ang gawin. Pero ayaw ni Lord. Why? Nagiging dahilan upang lumayo tayo sa Panginoon. Nagiging dahilan upang ang paniniwala natin sa Diyos, sa realidad ay hindi na nagiging malinaw. Kaya, ilaw ang ginamit dito, di Juan, kasi light reveals things. Ang salita ng Diyos is a light to the world. Light reveals things. Pagkamat ngayon, maliwanag na kung may ilaw na rin tayo, di ba? Kaya kami, kasi mga maitim, kailangan talaga namin yan. Lalo lang may camera kasi tayo. Kailangan yun kasi yan, kasi nilalagay ko dito sa gilid pag Wednesday. Kasi talaga magiging madilim. Diba? It reveals things. Di ba? Para lumiwanag naman ng konti yung madilim na mukha sa camera. Di ba? It reveals things. And some of what it uncovers, pag nitagyawat ka, may mga ano doon, we would rather keep it secret. Di ba? Yung medyo alam mong pangit sa'yo, gusto mo maging secret na lang. Kaya pala ngayon, mayroong mga nilalagay sa mukha. Napati yung pekla, nawawala, magiging guwapo. At guwapo yung mga babae. Grabe, ano? It can be hidden. Pero yung kasalanan natin, it cannot be hidden sa Diyos natin. Yung palagi ang tatandaan natin, hindi kaya itago ng dilim o ng kasekretohan kasi nothing is hidden in the sight of God. Kaya, ang mag-reveal sa iyo niyan ay salita ng Diyos. Kapag nakikinig ka, Bible study ka, nananalangin ka, dahil sa salita ng Diyos, mag-reveal sa iyo
yung iyong mali. Why? The Bible, the Word na pinag-aaralan natin, kapag ka naka-in-tune ka, it will convict you. Mangungusap sa iyo yun, at sometimes tutulo ang luha mo na hindi mo nakapalayo. Kaya lang, kapag nasanay ka na hindi mo pinapakinggan ang revelation ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng kalyo. Alam niyo ba yung kalyo ng mga bata? Yung mga matatandang magsasaka, may kalyo ang kanilang paa kasi lagi silang nakapaa. Kaya kahit makatapak sila ng sigarilyo, hindi na nila nararamdaman. Kaya marami po minsan Kristiyano, kahit araw-araw mo pang makinig siya ng salita ng Diyos, wala nang conviction sa puso nila yung maling ginagawa. That is why nakapapatuloy. The power of that word through the Holy Spirit na nagpukonvict sa atin, yun ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kapag ka nagkaroon ka ng conviction, ibig sabihin, tinanggap mo yung salita ng Diyos, tinanggap mo na may kulang at pagkakamali ka. Then that Holy Spirit can give you the power to admit, to repent, to change. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin without the power of the Holy Spirit. Kaya, sabi dito, sa light reveals things and some of what it uncovers, we would rather keep it secret, and those who commit sin would prefer that sin stay hidden. Kung sasabihin, tinanay ha, o diba? And not be exposed. Kaya letters natin. Ang last verse, ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. I discovered na maraming Kristiyano ang hindi na dumadalo because they are already living in sin. Kaya kapag ka kinausap ka muli ng ating Panginoon, matutuwa ka. Muli ay lumalapit sila sa Lord, bumabalik sa gawain, bumabalik sa pananalangin, bumabalik sa pag-aaral ng Bible. Kasi ang namumuhay ay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. The Word is ilaw. Ang Biblia is ilaw. The Word is Jesus. Kaya tayo ay natatanglawan. Amen po ba? Balakpakan natin muli ang ating Panginoon. Ang tunay na tumanggap sa Panginoon Jesus, pansinin niyo, ang tunay. Ang tunay na tumanggap sa Panginoon Jesus ay umaamin sa kahinaan at pagkakamali. Kasi hindi pa tayo perfect. Pag hindi na umaamin ng pagkakamali, ay delikado na po yan. Kailangan na natin manalangin, makausapin si Lord upang bigyan ng liwanag ang ating kaisipan. Ang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus ay umaamin sa kahinaan at pagkakamali. Dahil iyon ang tumubo. Hindi pa tayo perfect. Lalo siyang dumadalo sa mga gawain. Yun po dapat ang response natin sa ating mga kahinaan at pagkukulang. Lalong dumadalo sa gawain. Tulad ng worship service, Bible study, and prayer meetings. Why? Kasi doon ka lang matututo. Nung wala kang, hindi ka nakikinig ng Bible study, wala ka sa prayer meetings, wala ka sa worship service, mas natuto ka ba? Di ba hindi naman? Kaya, kung tunay ang ating conversion, ang pagtanggap natin sa Lord, you will be sad. You will have that craving. Nakakaya ng isang bata, you crave for the milk, for the Word of God, for the new revelation. Isang palibagong antas ng karunungan, kaalaman patungkol kay God. Makukuha mo lang yun sa patuloy na Bible study at pag-aaral. Kaya natututo siya at lumalakas sa pananampalataya. Kapag wala ka sa gawain, di ba umihina ka? Tuloy, minsan sabi ng kapitbahay mo, para ka lang hindi mo naging, akala ko mo naging ka. Minsan bibiruin ka na, ano pa po naging ka? Ikaw uminom na ngayon. Diba? Kasi mahina ka na doon to resist.
Di ba? Nakahina ka na kasi yung Holy Spirit na dapat is your power to resist sin ay naging grave na. Hindi na malayang kumikilos sa iyo. Kasi ayaw mo siyang pansinin. Di ba? Kaya ito po ang kalagayan natin. Kung wala tayo ng regalong ng Diyos na nagbigay sa atin ng eternal life, si Jesus. It is God's love for us. Di ba? Isipin mo, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kapag totoong Kristiyano ka, palagi mong mai-encounter ang salita ng Diyos. Palagi kang makaka-encounter ng mga Kristiyanong magpapaalala sa iyo ng Kristiyano ka rin. Diba? That is God's love. Merong palagi kang paalalahanan ng Diyos kahit sa cellphone mo, minsan may lilitaw dyan ng salita ng Diyos. Ganoon tayo kamahal ng ating Panginoon. It is God's love for us. It is Jesus in His Word as our hope of our lives. Ang pag-asa talaga natin sa daigdig na ito up to the next life ay si Jesus. Kailangan makita natin yun upang tayo ay magpatuloy sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ganyan ko ba? Palakpak ka na malakas. Sige, tumayo na po tayo lahat. Tumayo na po tayo sa ating reflection ngayong umaga. Tinatawagan ko po ang ating praise team. Habang maawit ang ating praise team ngayong umaga, tatlong bagay po yung ating po pagbulay-bulayan in 5 minutes time. Kailangan maniwala ka na mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo ngayon, kapatid? Bata ka man, matanda ka man, young people ka man, mahal ka ng Diyos. Marami kang pagkakamali, mahal ka ng Diyos. Marami kang pagkukulang kay Lord, mahal ka ni Lord. Yan po ang manang reflection natin. Ang Diyos natin, mahal ka na. Hindi ka niya tinatalikuran. Huwag kang matakot mag-celebrate ng Christmas. Si Jesus ay pinapunta sa daigdig na ito, not to condemn you. Si Jesus ay pinapunta upang iligtas tayo sa impyerno. Magpasalamat ka kayo mga kapatid na napakinggan mo yun. Upang mabago ang paniniwala mo na nahihiya kang lumapit kay Jesus. Jesus needs you. Jesus loves you. Kailangan ka ni Jesus kasi He came. Bumaba siya sa lupa para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Come to Jesus. Magbasa ka ng Bible. Magsaulo ka ng talatan everyday, paisa-isa. That is coming to Jesus as your Lord. Jesus is the light of this world. Huwag kang mahiya kung may nakakita sa iyong kamalian. Huwag kang matakot pumunta sa gawain dahil meron kang pagkukulang kay Lord. God na gusto niyang liwanagan tayo. That is darkness kapag tayo ay lumapit sa Panginoon. Kapag ayaw nating ma-reveal what is wrong with us, huwag kang mahiya na na-reveal ang pagkukulang natin. Huwag tayong mahiya na na-reveal ang ating kahinaan. It is the
that you have uncovered my sins. Hanggat ito sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil pamalay mo sa akin ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. Salamat, Panginoon, na pinadadalay mo ang aming biyaya. Na dapat sana marusahan kami. But Lord, pagkunawa, pagmamahal, ang ibinalik mo sa amin, Panginoon. Salamat po ngayon umaga, Panginoon. Mabuti ka sa tuwing-tuwing na sa buhay ng iyong mga anak dito sa pabahay. Ayaw mo, Lord, na kahit isa man sa iyong mga anak sa pabahay at sa priya, Panginoon, ay mapahamak. Nais mo kaming palakasin, Lord, sa aming mga kahinaon. Nais mo kami, Lord, na palagi nakasentro ang buhay sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, salamat sa iyo mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa panibagong understanding kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. At kung ano ako sa iyo, Panginoon. Kung ano ako, Panginoon, sa daigdig ko. We are your people, Lord. We are the object of your love, of your grace and mercy. Kaya salamat, Panginoon, sa mga pangakong yan. Na kami ay makakatayo sa iyong lupa. Makakatayo kami sa iyong banal na presensya, Panginoon, without condemnation mo. Dahil mahal mo kami, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isang ay kamako. Pagpalain mo po ang bawat kaluluwa na nagpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Lord, for that great God. Thank you for the greatest gift na mayroon kami ngayong umaga. Salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat natin.